Sa maraming kultura, lalo na sa mga bansang may matatag na paniniwala sa pamahiin, ang kilos ng pusa ay madalas na iniuugnay sa swerte o kamalasan. May mga paniniwala ng ilang kilos ng pusa katulad ng pagngiyaw sa hating gabi, pagtitig sa kawalan, o pagtabi sa pagtulog sa taong may sakit ay nagdadala ng malas sa pamilya. Sa kabila ng pagiging karaniwang alagang hayop, nananatili ang paniniwalang ang pusa ay may kakayahang makaramdam ng kakaibang enerhiya o maging tagapaghatid ng babala mula sa ibang mundo. Ngunit gaano nga ba katotoo ang mga paniniwalang ito? Isa lamang ba itong bahagi ng sinaunang paniniwala o may batayan ang takot ng ilan sa kakaibang kilos ng mga pusa? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako ng panibagong paksa kung saan ito po ay tungkol sa mga kilos ng ating pusa na pinaniniwalaang nagdadala ng malas. Ito po ay konektado sa nakaraang mga videos na ating ginawa tungkol sa pusa at kung hindi nyo pa po ito napanood, panoorin nyo lamang po ito sa ating channel. Ayon sa feng shui at ilang paniniwala sa Asia, may ilang kilos ng pusa na itinuturing na maaaring magdala ng kamalasan. Narito ang ilan sa mga ito. Una ay kapag tumatalon o umaakyat sa altar o hapagkainan ang ating alagang pusa. Sa feng shui at ilang tradisyonal na paniniwala, itinuturing na malas kapag ang pusa ay tumatalon o umaakyat sa altar o hapagkainan, dahil ito ay sumisimbolo ng pagkagambala sa enerhiya ng altar. Ang altar ay isang banal o sagradong espasyo na may layuning makaakit ng positibong enerhiya. Kapag ang pusa ay umakyat dito, maaring maistorbo o marumihan ang daloy ng magandang enerhiya na maaring magdulot ng malas o negatibong epekto sa tahanan. Ito rin ay kawalan ng paggalang sa espiritual na lugar. Sa maraming kultura, ang altar ay isang lugar para sa pagdarasal at paggalang sa mga ninuno o espiritu. Ang pag-akyat ng pusa sa altar ay maaaring ituring na kawalang galang na maaaring magdulot ng hindi magandang karma o sumpa mula sa mga espiritu. Sa feng shui, ang mga hayop ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng enerhiya. Kung ang pusa ay nanggaling sa labas at umakyat sa altar o hapagkainan, maaaring ito ay nagdadala ng negatibong enerhiya o dumi na maaaring makaapekto sa espiritual at pisikal na kalinisan ng bahay. Ang altar ay isang espiritual na espasyo, habang ang hapagkainan ay isang lugar para sa pagkain at pagsasama ng pamilya. Kapag ang dalawang ito ay nagambala ng isang pusa, maaaring magdulot ito ng kawalan ng balanse sa enerhiya ng tahanan, na maaaring magresulta sa malas o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pangalawa ay kapag tumatahol o gumagawa ng kakaibang ingay ang ating mga pusa. Karaniwan, ang pusa ay hindi tumatahol, kaya kung sila ay gumagawa ng hindi pangkaraniwang tunog, maaaring ituring itong isang babala o masamang pangitain. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang matalas na bandama sa enerhiya at espiritual na presensya. Kapag ang isang pusa ay gumagawa ng kakaibang tunog, lalo na kung tila ito ay tumatahol o may ibang klaseng iyak, maaari ito ay isang babala na may negatibong enerhiya o espiritu sa paligid. Ang kakaibang pag-iyak ng pusa ay itinuturing na palatandaan ng paparating na kamalasan, sakit o trahedya sa isang tahanan. May paniniwala rin na kung ang pusa ay umiiyak sa 10 oras ng gabi ng paulit-ulit, maaring may paparating na masamang balita. Ang mga pusa ay may natural na tunog katulad ng pag-meow. Kung bigla itong maglabas ng tunog na parang aso o tumatahol o ibang hindi karaniwang tunog, maaaring sinyalis ito ng isang abnormalidad sa paligid na ayon sa paniniwala ay maaaring malas. Sa ilang kultura, lalo na sa Asia, ang pag-iyak ng pusa sa hating gabi o sa tabi ng isang taong may sakit ay maaring indikasyon ng paparating na hindi magandang balita.
May mga kwento rin na kung ang pusa ay gumagawa ng kakaibang ingay malapit sa pintuan ng isang bahay, maaaring may darating na hindi magandang balita o bisita. Pangatlo ay kapag paulit-ulit na tumatawid sa iyong daraanan ang iyong pusa. Sa ilang kultura, lalo na kung itim ang pusa, itinuturing na malas kung ito ay patuloy na tumatawid sa iyong landas, lalo na kung ikaw ay papunta sa isang mahalagang gawain. Sa feng shui, mahalaga ang maayos na daloy ng enerhiya. Kapag ang pusa ay paulit-ulit na tumatawid sa daraanan mo, nasabi na ito ay maaaring humarang o magpabagal ng positibong enerhiya na dapat ay dumadaloy ng maayos sa iyong direksyon. Lalo na kung ang pusa ay itim, ang paulit-ulit nitong pagtawid sa daraanan ay itinuturing na masamang pangitain. May paniniwala na ito ay maaaring babala ng paparating na panganib, aksidente o isang hindi magandang pangyayari. Kung ikaw ay patungo sa isang mahalagang gawain, halimbawa isang negosyo, trabaho o pagsusulit, at ang pusa ay paulit-ulit na tumatawid sa iyong harapan, sinasabi na maaaring makaapekto ito sa iyong swerte o resulta ng iyong gagawin. Dahil dito, may mga tao na pipiliing maghintay o lumihis ng daan upang maiwasan ang malas. Maraming matatanda ang naniniwala na ang ganitong kilos ng pusa ay isang babala mula sa ibang dimensyon. May mga kwento rin kung saan matapos makaranas ng ganitong sitwasyon, may nangyaring hindi maganda sa isang tao o sa kanyang pamilya. Pang-apat ay kapag ang pusa ay nagpapaikot-ikot sa isang tao ng paulit-ulit. Kung ang pusa ay hindi mapakali at paulit-ulit na umiikot sa paligid ng isang tao, maaaring ito ay isang babala ng negatibong enerhiya o paparating na hindi magandang pangyayari. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang kakayahang makaramdam ng enerhiya sa paligid. Kapag ang isang pusa ay paulit-ulit na umiikot sa isang tao, maaaring sinasabi nitong may negatibong enerhiya o hindi nakikitang presensya malapit sa taong iyon. Kung ang pusa ay hindi karaniwang ganito kumilos at bigla na lang naging paulit-ulit sa pag-ikot, maaaring ito ay paalala ng paparating na sakuna o sakit. May mga matatandang paniniwala na nagsasabing kung ang pusa ay paikot-ikot sa isang taong may sakit, ito ay maaaring senyales na lalala ang kondisyon o may masamang mangyayari. Ang paulit-ulit na pag-ikot ay sumisimbolo sa enerhiyang hindi makahanap ng tamang daloy o direksyon. Kung ang pusa ay umiikot sa iyo, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng iyong enerhiya ay hindi balanse o may paparating na pagsubok na maaaring makagulo sa iyong buhay. May ilang kultura na naniniwalang kapag ang pusa ay umiikot ng paulit-ulit sa isang tao, ito ay maaaring paraan upang tawagin o makaakit na mga espiritu na maaaring magdulot ng kamalasan o problema. Ang pusa ay maaaring umiikot dahil gusto nitong humingi ng pagkain, pansin o nais lamang nitong maglaro. Maaaring sinusuri rin nito ang isang tao gamit ang amoy o kilos bago ito tuluyang lumapit o lumayo. Sa halip na malas, maaari rin itong tanda ng tiwala at kagustuhan ng pusa na makipag-ugnayan sa iyo. Panglima ay kapag ang pusa ay nakatingin sa isang direksyon ng matagal na parang may nakikita. Kapag ang pusa ay tila nakatitig sa isang bagay o espasyo na walang anuman, itinuturing itong isang senyales ng presensya ng masasamang espiritu o negatibong enerhiya. Ang mga pusa ay may mas matalas na pandama kaysa sa tao, kaya maaaring nakakakita o nakakaramdam sila ng enerhiyang hindi natin napapansin. Kapag ang pusa ay nakatitig sa isang lugar ng hindi kumikilos, maaaring ito ay indikasyon na may hindi nakikitang presensya gaya ng espiritu o negatibong enerhiya. Ang kakaibang kilos ng pusa, katulad ng matagal na pagtitig sa isang walang laman na espasyo, ay itinuturing na babala ng paparating na sakuna, sakit o hindi magandang pangyayari sa tahanan. May paniniwala rin na kung ang pusa ay tumitig sa isang tao ng matagal at may kakaibang ekspresyon, maaaring sinyalis ito ng malas o hindi magandang kapalaran.
Kung ito ay nakatingin sa isang direksyon ng matagal, maaaring ito ay tumutok sa isang lugar na may stagnant o negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa mga nakatira sa bahay. May ilang paniniwala na ang matagal na pagtitig ng pusa sa isang lugar ay maaaring nagpapahiwatig ng portal o lagusan patungo sa ibang dimensyon. Ito ay maaaring isang senyales na may bumubukas na espasyo kung saan ang mga espiritu o enerhiya ay maaaring pumasok sa mundo ng tao. Pang-anim ay kapag biglang tumakbo ang pusa palabas ng bahay. Kung ang pusa ay biglang tumakbo palabas ng bahay na tila natatakot, maaaring ito ay senyales ng paparating na malas o panganib. Ang mga hayop kabilang ang mga pusa ay may matalas na pandama at maaaring makaramdam ng paparating na panganib katulad ng lindol, bagyo o iba pang sakuna bago pa ito maramdaman ng tao. Kapag ang pusa ay biglang tumakbo palabas ng bahay nang walang malinaw na dahilan, maaaring ito ay babala ng paparating na masamang pangyayari. Sa feng shui, ang mga pusa ay tinuturing na may kakayahang sumipsip at mag-neutralize ng negatibong enerhiya. Kung bigla itong umalis, maaaring ito ay dahil sa isang malakas na negatibong enerhiya sa loob ng bahay. Sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay umalis at hindi na bumalik, maaaring ito ay nagdala ng malas na sana'y dumapo sa may-ari ng bahay. May paniniwala na kung ang pusa ay biglang tumakbo palabas ng bahay na parang natatakot, maaaring ito ay nakakita ng hindi pangkaraniwang presensya katulad ng multo o masamang espiritu. Sinasabing kung ang isang pusa ay lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi at hindi bumalik agad, maaaring may nangyaring espiritual na pagbabago sa tahanan. May paniniwala rin na kapag ang pusa ay biglang umalis ng bahay, ito ay sumasagisag sa pagkawala ng swerte o pagkawala ng proteksyon laban sa malas. Sa ilang kultura, ang biglaang pag-alis ng pusa ay iniuugnay sa paghina ng negosyo, pagkawala ng pera o problema sa pamilya. At pangpito ay ang pagtulog sa kama ng may sakit. Sa ilang paniniwala, kung ang pusa ay natutulog sa tabi ng isang taong may sakit, lalo na sa ulunan, ito ay maaaring indikasyon ng paparating na kamatayan o matinding sakit. May paniniwala na kung ang pusa ay natutulog malapit sa ulo o dibdib ng isang may sakit, ito ay maaaring hudyat na malapit ng bawian ng buhay ang taong iyon. Itinuturing ang pusa bilang isang espiritual na hayop na maaaring makaramdam kung ang isang tao ay malapit ng pumanaw. Kapag ang pusa ay madalas matulog sa tabi ng may sakit, maaaring sinisipsip nito ang natitirang enerhiya ng tao na maaaring magpabilis ng paghina nito. Kapag ang pusa ay natutulog sa kama ng may sakit, lalo na sa ulunan, ito ay maaaring makakaakit ng mga espiritu o negatibong enerhiya. Dahil dito, iniisip ng iba na mas mabilis na mahihila ang kaluluwa ng may sakit patungo sa kabilang buhay. Sa ilang kultura, ang makita ang isang pusa na natutulog sa kama ng may sakit ay isang masamang omen o babala ng paparating na trahedya sa pamilya. Kahit gumaling ang may sakit, may paniniwala na maaaring may ibang miyembro ng pamilya ang tamaan ng malas. Ang mga pusa ay mahilig matulog sa malalambot at mainit na lugar. Kaya, maaaring naaakit lang sila sa init ng katawan ng isang may sakit. Ang ilang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng tao at maaaring natutulog malapit sa may sakit upang magbigay ng ginhawa at emosyonal na suporta, hindi upang magdala ng malas. Bagamat ito ay isang paniniwala lamang, nasa iyo kung paniniwalaan mo ito o hindi. Sa halip na malas, maaari ring tingnan ang kilos ng pusa bilang isang senyales na nais nitong magbigay ng aliw at init sa may sakit. Bagamat may mga ganitong paniniwala sa feng shui, mahalagang tandaan na ang mga kilos ng pusa ay kadalasang may natural na paliwanag. Ang mga pusa ay sensitibo sa tunog, liwanag at enerhiya, kaya maaaring ang kanilang reaksyon ay bunga lamang ng kanilang matalas na pandama. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. God bless po sa ating lahat.